si Ms. Tin Pereira, Vice President ng Philippine Trail Running Association, ang ating makakakwentuhan natin sa oras na ito. Ma'am Tin, good morning sa inyo and welcome to the program. Good morning. Nice to meet you in person, finally. Ma'am Tin, first of all, gusto namin siguro magbigay ng konting update dito sa nalalapit na hosting ng Southeast Asia Trail Running Cup. Ano ba yung latest update? Ilan ba yung mga participants dito sa competition? And of course, makikita natin yung ilan sa mga, sabihin natin, mga champion trail runners like sina John Ray, si Angelica Balot, si Arnie Macarenas at iba pa mga sabihin natin mga champion na mga ultramarathoners, ultra runners internationally. So, Southeast Asia Trail Running Cup, 8 countries yung nag-confirm ng participation. So, bukod sa mga champions natin dito sa Pilipinas, yung mga nabanggit mo nga, pati yung mga malalakas sa Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Cambodia, Singapore, pupunta dito to compete. Thailand also, yun. So, 8 countries, almost 200 athletes, and bukod dyan, bukod of course dun sa mga champion, may open category din to. So kung kasi meron din tayong tinatawag na age group champion sa Southeast Asia. So kung hindi ka atleta ng country mo, pwede ka pa ding sumali. By the way, yung sa national team naman, ilan ba yung mga projected na sasali dito? Sa atin, ang sa team natin, 18 yung naka-line up. So, they're undergoing training. So, bukod dun sa mga senior natin, yung mga 20 and up, meron din tayong under 20. So, yung mga 16 to 19. So, tinetrain naman natin sila para sa Mountain Classic, yung mas maikli na competition. And of course, nakita natin sila John Ray, nagkakampiyon din yan sa iba't ibang mga competitions like sila Ongko sa Vietnam. Pero tuloy-tuloy pa rin ba yung training ng ilang ating mga athletes para maging consistent yung kanilang condition nila, and of course, magpalakas sila para dito sa Southeast Asia Cup, which is actually one of the best way tickets na rin para doon sa mga iba't ibang competitions like yung sa Asian level o sa world level. So, tuloy-tuloy pa din. Actually, yung karamihan ng mga sinasalihan nila recently sa Hong Kong, sa Vietnam, sa 2024, sa Thailand, are part of their training. Hindi ba yun yung A-race? Kasi yung pinakang A-race nila, ito, yung Southeast Asian Trail Running Cup. And then, eventually, pagkatapos nito, meron din tayong Asia Pacific Championship sa October. And then, World Championship ulit 2025, September. So, tuloy-tuloy. Bukod sa yung mga kilala na athlete, madami din tayong mga bago sa team. Ito mga grassroots, mga bagong discovery, nagsisimula na din ang training nila simula noong January. Magkakaroon silang training camp, karamihan sa kanila from Davao, Bukidnon, Benguet, so iba-ibang lugar, Rizal, iba-ibang lugar sa Pilipinas. Pupunta dito sa Baguio, and then eventually sa Bonfils para mag-training. So this is part actually ng Batang Piltra, which is yan yung core grassroots development program na rin ng Piltra. Kasama ng program ng Piltra. And bukod pa rito, meron kayo mga papadala mga trail runners dun sa nabanggit natin yung Philippine Masters Athletics Championships sa May 4 and 5. Oo, tignan natin kasi karamihan sa mga atleta ng Piltra, mga below 30 years old pa. So, tignan natin, hopefully may mas kasali din. Pero ilan sa mga officers, kasama ko, kami yung mga magre-represent. So, si Coach Cristabel Ortiz, coach ng Piltra and athlete din. Of course, regular na yan. Isa sa mga original na lumalaban yan sa Philippine Masters. Okay. By the way, kailan ba ito at saan gaganapin itong Southeast Asia Cup? Sa Bontoc Mountain Province, June 19 to 23. Opening ceremony is on Friday, June 21. So medyo matagal-tagal pa ito eh. So, Matagal pa pero malapit na din. So konting buwan na lang na paghahanda. So sana maka-suporta lahat. and then what else? Ano ba mga iba pa mga proyekto ng Piltra na gusto mong sabihin na may mga nakalimutan pa? Okay, so of course,
syempre, madami iba-ibang aspeto yung sports, no? Meron tayong women empowerment, meron kaming successfully na naganap yung girls running in trails sa Cebu. Yung women empowerment kung saan nandun si Ma'am Erica Samonte. Hindi, ano lang tayo doon, guest tayo doon. Kasama ko sa Erica Samonte. Yung dating bronze medalist sa karate sa SEA Games. Karate, oo. So yun, aligned doon yung green. Sa Baguio this Sunday, all women run. Ito yung Luzon leg, tapos na yung Visayas and Mindanao nung March. Of course, magkakaroon din tayo ng yung Batang Filtra sa August magsisimula na. And then, meron din tayong bagong proyekto na i-launch. Ito naman para sa environment. Yung tinatawag nating vlogging and jogging. So, yung kami mismo, basically, maglilinis ng trails. Kasi, medyo, syempre, dumadami yung sumasali, na yung mga turista, pumupunta dun sa mga natural environment, yung playground where we run, no? And napapansin namin yung mga kalat, hindi na nagiging conscious yung iba, yung leaf no trees, nakakalimutan na. So yun, isa sa mga proyekto. Parang to give back din sa lugar kung saan kami tumatakbo, kung saan nagkakaroon ng trail running. So, kakaiba pala siyang run na ito kasi inaalign ito sa advocacy to protect the environment, ika nga. Kasi yung bawat pulot ng basura natin, syempre, maalaga talaga, pwedeng itapon sa mga nararapat na mga waste stations natin, mga waste bins natin. So, sabi nga nila, parang kung as trail runners, no, whether kahit pa elite ka or enthusiast, no, leave no trace. So, kung ano yung dala mong basura pag akyat ng bundok, idalin mo din pababa. So bawal yon actually. Bawal magkalat. Okay, lastly, medyo late na to sa Women's Month kasi ikaw ay isa sa mga baguhan ng mga women sports officials sa ngayon. Nung Women in Sports Awards Night, nanood ka pala doon sa... Wala. Oh, yun. So, Suporta tayo dyan, of course. Sina Commissioner Bongo. Oo. Yung proyekto. pero paano mo i-embrace ang inyong role bilang isa sa mga, sabihin natin mga bagong mga women, new generation na mga women sports leaders na gumagabay sa ating mga athletes and of course, pumoprotect ka sa welfare ng ating mga athletes, especially sa inyong sport na trail running. I think women empowerment malaki yung nasasakop, no? Hindi lang sa sports, even in the corporate world and startup world, no, where I am also part of, no. So I think the mere presence, no, pagkakaroon ng mga sportswoman leaders empowers everyone. Parang magandang mensahe na din yon that woman can. So, kung ano man yung role mo sa sports, whether atleta ka, spectator, participant, official, referee, technical, yung presence ng mga kaibabaihan in leadership, empowering yan di ba? So, kumaga parang nakikita mo, oh wow, andyan sina Kombong po, di ba, nag-lead ng sports commission and other women leaders. So, inspiring. Who knows, baka yung isa sa kanila, baka pwede mag-qualify sa World Championships. Yan talaga ang goal ninyo. Even though walang trail running sa Olympics, pero yung pinakamataas pa lang yung World Championships sa ngayon. At mukhang may potential talaga si John Ray. Hopefully, and madami pa. I think yun tuloy-tuloy naman yun. As in, kung kahit naman anong sports. Meron tayong mga stars, mga malalakas ngayon, pero tuloy-tuloy tayo nagde-develop ng mga kabataan. So, madami pang potentially maging genre, madami pang and naniniwala kami na parang Filipino can whether babae, lalaki, may potential tayo maging world champion. Okay, so lastly, ang iyong mensahe na lang on behalf of Piltra sa mga susuporta, even though 2.5 months na lang bago yung mismong Southeast Asia Cup, please inform the public to support this cup. Or kung meron kayong mga advocacies, please i-communicate at i-engage natin sa ating mga followers sa Sports Corner PH. Final message po. Yan, of course, thanks sa Sports Corner PH for being supportive of Piltra since day one. And so
tuloy-tuloy nyo lang po kami supportahan. Ina-announce namin sa Facebook page, Filtra.ph and sa Filtra.ph na webpage yung mga activities. So, supportahan natin yung mga atletang Pinoy na nagre-represent sa atin sa larangan ng trail running, and hopefully you can support also all the other activities of Filtra kasi this will help us empower our athletes and support our athletes. Alright, Ma'am Tin, thank you so much, and we look forward for more support, and of course, good luck sa inyong upcoming na participation, hindi lang sa Philippine Masters, kundi po sa ating Southeast Asia Cup na i-host natin sa Pilipinas yan po sa bundok this coming June. Good luck din sa Sports Corner. So, Alright, thank you so much po, and God bless.